kayo dito ha. Matatawa kayo mga kababayan. Ano nga ba yan, Kent? Bakit kayo matatawa dyan? Huwag kayo tumawa dyan mga kababayan. Nagsabi lang ako ng totoo. Tinanggihan ng Belgium, tinanggihan ng Australia, tinanggihan ng China. Utong na lang ba? Muutong na lang. Ayaw na ginhawa. Ito mga kababayan. Matatawa kayo dito. Kung naalala nyo noon, mga kababayan, si Sara gusto ng bloodbath. Si Vice President gusto ng bloodbath. Ngunit, nung nalaman niya na itutuloy itong trial, ang sabi niya, i-dismiss na daw itong forthwith. I-dismiss na daw. Ngayon, ang sabi, nag-react dito si Princess Abante. Sa Iran, baka pwede. Bahala na lang siya sa missile. Nang matapos yung problema ni Digong. Ito mga kababayan na, si Sara Duterte gusto ng bloodbath. Nung nalaman niya na tuloy-tuloy ang trial, gustong ipa-dismiss. Ngayon, nag-react dito si spokesperson ng Congress, si Princess Abante. Ano nga ba ang sabi? Basahin ko lang ha, mga kababayan. Wait lang. Ito po kung nakita ninyo, reaksyon ni Princess Abante, mga kababayan. Basahin ko dito sa People's Tonight Post. Idinaan sa biro ni Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng Kamara de Representantes, ang kanyang inisyal na reaksyon sa paghiling ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang reklamo laban sa Vice Presidente, malayo sa unang babala ng opisyal na gusto niyang bloodbath sa paglilitis. Diba? Sabi niya, gusto ko bloodbath. Kasi gusto ko ng trial para bloodbath Diba? Sabi niya, alam nyo, sa totoo lang, gusto ko talaga ng trial para sa bloodbath. Kasi bloodbath talaga ito para sa akin. Sabi niya, ang sabi naman ni Princess Abante, baka wisik-wisik lang daw muna. Wisik-wisik. Ayaw niya bloodbath. Gusto niya wisik-wisik lang. Alam mo yung ligong manok? Alam mo yung ganon-ganon ka lang tas wisik-wisik? Sabi ni Princess Abante, baka gusto niya wisik-wisik lang muna. Ayaw niyang bloodbath. Wisik-wisik. Sabi niya, baka wisik-wisik lang daw muna. Biro ni Abante. Pero gusto nating magtutuloy-tuloy ang trial. Mapresenta ng ebidensya, doon lang natin malalaman yung kasagutan sa lahat ng ating tanong. Diba? Kaya nga kung naalala ninyo mga kababayan, doon sa programa ni Ted Filon at ni DJ Chacha, na nakakatakot ba ang impeachment trial? Kasi sabi ni Ted Filon doon, ambun-ambun lang mo ligong manok ba? Wisik-wisik. Sabi ni Ted Filon, alam nyo, mas maraming Pilipino ang hahanga kay Sara. Mas maraming Pilipino ang maniniwala kay Sara kung papayagan niya na i-trial ang impeachment. Hayaan niya na i-trial. Hayaan niya na ihayag. Hayaan niyang ipakita sa taong bayan na mali ang bintang sa mga nagpa-file ng complaint laban sa kanya. Ma'am Lily Tonini-Hilo po. Hayaan niya dapat. 'Di ba? Kasi kung gusto naman ni Sara ng pirma para hindi siya ma-impeach, panalo na siya. 18 na yung pumirma sa kanya 18 na, kasi senador ang pumirma, partida na yan. Paldong-paldo ka na dayo. Paldo na kay kaday. Daog na ka ba? Daog na kayo ka. Pabor na nimo ng 18 ka senador. Paldong-paldo ka na. Tibang-tiba ka na. Pero bakit ka nahadlok? Bakit ka natakot na i-trial? Bakit mo kinakatakutan na i-inspeksyonin at babasahin ng Senado ang mga complaint laban sa iyo? Bakit mo ipapabasura? Diba? Daog ka na klaro na kaayo. Klarong-klaro na, paldong-paldo na. Bakit ayaw ituloy ang trial? Kanus ka magilit. Alam nyo mga DDS, huwag kayong tanong ng tanong sa akin kung kailan ako magilit. Pauwiin nyo muna yung putang inang Duterte na manyakis na kriminal at magnanakaw. Diba? At protektor ng droga, according kay Trillanes. Pauwiin nyo muna. Ba't ako magdidirect, magigilit?
putang ina, utak didiis lang. Na hindi pa nauwi yung challenge, hindi pa nangyari yung challenge, nagigilit na. Hindi ako katulad kay Sarah na paldong-paldo na, pero takot i-trial. May isa akong salita. Ma'am Lily Tonini, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Hindi ako katulad kay Inday. Paldong-paldo na, oh. Pero ngayon, una, blood-bat ka pang nalalaman, tapos ngayon, wisik-wisik lang pala. Ligong manok. Hindi Sabi dito ni Princess Abante, baka wisik-wisik lang daw muna, biro ni Abante. Pero gusto natin na magtuloy-tuloy na ang pagpresenta ng mga ebidensya doon natin malalaman kung ang kasagutan ng lahat ng ating tanong. Kasi dapat lang matuloy ang trial. Yun naman ang nakalagay sa saligang batas Wala naman tayong pinaghuhugutang pang personal o pang politika. Ang sinusunod lang natin yung nakalagay sa saligang batas, which is proceed with the impeachment proceeding forthwith. Giit ni Abante. Ayan mga kababayan. Sabi dito, from bloodbath to wisik-wisik real quick. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Sabi, impeachment case i-dismiss sa paglabag sa 1-year bar rule. Sabi naman ni Abante, baka wisik-wisik lang daw muna. Nung una, bloodbath. Tapos ngayon, biglang ibasura, i-dismiss. Kaya nga, sabi ni Ted Filon, marami sanang tao ang hahanga. Ito, ipakita ko sa inyo mga kababayan, sabi ni Ted Filon. Ted Filon. Hahanga. Kasi, kagabi, actually sa live ko kagabi, ito din yung top. Ang sino man po sa inyo sa Vice Presidente kung kanya lalong hahanga ang sino man po sa inyo sa Vice Presidente kung kanyang masasagot ito at maibabangon niya ang kanya pong dangal at pangalan dito sa mga aligasyon na ito. So dapat may trial. Hindi yung diba, iiwasan mo, ayaw mo na magkaroon ng trial. Ba't ka matatakot mag-trial? Yes. The fact na sinasabi mo, sobra na ang boto mo para doon sa acquittal Ba't ka ba matatakot? Hindi ba? Matatakot ka kasi baka mag-iba ang ihip ng hangin kapag nakita ng taong bayan na may basihan. Right? Na may basihan? Question mark. Di po ba? You know what I'm saying? I know what you're saying. Di po ba? Ba't ka matatakot? Yung ang bloodbath na sinasabi, doon pinakamagandang panoorin natin. Nang sa ganun po ay magkaalaman tayo kung itong mga congressman na ito, ay naging tuta lamang ng ilang mga politiko para sa kanilang pansariling interes. Yes. Hindi ba? Kasi lalabas ang katotohanan. Kung yan ay demolition job, yan. Wala pala kayong ebidensya, yan. Napala ninyo. Pahiya kayo. At lalo makakabangon. Diba? At lalo pang tataas. At lalo pa siyang hahangaan. At lalo pa siyang iboboto ng mas nakararaming Pilipino. Diba? Rinig nyo? Yan, napakasimple lang. Batikang journalist si Ted Filon. Alam ko, Duterte supporter yan. Duterte supporter si Ted Filon. Pero, kahit si Ted Filon alam niya sa sarili niya. Kung wala kang tinatago, mas lalong hahanga ang tao sa'yo na ipakita mo sa taong bayan na tama ka. Ipakita mo sa taong bayan na mali sila. Na mga nangungot siya sa'yo, katulad sa akin. Gusto nila magilit ako. Paano ako magilit? Hindi pa makauwi si Digong. May isa akong salita. Pag nakauwi, automatic gilitan ko leeg ko. Kung buhay makauwing buhay. Pero pag makauwi, pantay ang pa, ba't ako magigilit? Sasayangin ko buhay ko, patay na. Yung tao. Yun ang sabi ni Ted Filon. Mas lalong hahanga at mas lalong tataas ang ratings mo. Kung hindi ka natatakot at wala kang tinatago dyan sa impeachment na yan, ituloy mo ang trial. Paldong-paldo ka na. Sabi mo bloodbath, ba't ngayon wisik-wisik na lang? Sabi ni Princess Abante. Di ba? Klaro po ba, mga kababayan? Yung bloodbath na hiniling mo, ngayong itutuloy, wisik-wisik na lang.
Yun lang, mga kababayan, yung aking reaction dyan patungkol kay Princess Abante at yung pag-share ko sa inyo, no, ng balitang ito, mga kababayan. Kaya, ay, Diyos mio, Marimar. Yun lang. Ito yung sunod, mga kababayan. Dito tayo sa sunod na balita. Anong sunod, Kent? Nako, eto, isa din to. Alam niyo mga kababayan, kanina, 'di ba, kung naalala ninyo, ilang araw na ako nag-content patungkol dito sa House speakership. Yung speakership sa Congress. Sabi ko nga sa inyo, actually sabi ko nga, antayin ninyo mga kababayan na mayroong mga vlogger mag-content dito patungkol kay Romualdez, kay Benitez at kay Chanco. Toby Chanco, na hindi natin alam na baka gusto na ni PBBM palitan si Romualdez pagiging House Speaker. Ito mga kababayan, walang